Welcome pong muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli po nag-aanyaya sa inyo. Samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito. At katulad po ng dati ay sama-sama nating pakinggan at panoorin ang kasaysayan po ng pagkakatawag sa Iglesia ni Cristo ng isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo. Mula po siya dyan sa lokal ng Parang sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Juliet Simbulan na dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika pero ngayon po ay isang masiglang may tungkulin na dito po sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Napakalaki po ng kinalaman ng pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Pangunahin, lahat po ng mga kahilingan mo, hindi ipagkakait sa iyo ng Panginoong Diyos. Napakabait po ng Panginoong Diyos. Sa mga taong naglilingkod ng tapat, sa mga taong inuuna ang ating Panginoong Diyos, hindi po kayo mabibigo. Ako po si kapatid na Juliet Simbulan, taga-lokal po ng Parang, distrito ng Metro Manila East. Ako po ay may tungkulin bilang pananalapi. Ako po ay nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Industrial Education at sa kasalukuyan po ako po ay 30 years in service na po sa aking pinagtuturuan sa National College of Business and Arts. Ang asawa ko po ay si kapatid na Daniel Simbulan. Isa po siyang masiglang kaanib bilang diakono at ang mga anak ko po ay 4 na lahat po naman po sila ay mga awit. Bago po ako maging kaanib ng Iglesia ni Cristo, ako po ay saradong Katoliko. Bilang Katoliko, natatapos ko po ang novena tuwing December. Natatapos ko po ang 9 na araw na pagsimba sa Katoliko. Lahat po ng okasyon na meron ang Katoliko, lahat po yan ay naaatenan ko. Lahat po yan ay nadadaluhan ko. Kabilang na rin po dyan ang pagpupunas ng tuwalya sa mga santo. Ako po ay talagang relihiyosang tao. At kahit po wala akong kasama, talagang sumisimba po ako. Kahit nga po Pasko na sinasabi ko, madaling araw, mag-isa lang po akong sumisimba para lang po matapos ko ang novena. Sa paniniwala ko na ito ay totoo. Sa paniniwala ko na ako'y maliligtas. Dahil yan po ang lagi kong sinasabi, Panginoon, nakaluhod ako sa harapan ng mga santong ito na tinatawag ko, Panginoon, iligtas mo ako. Ituro mo sa akin ang tunay na relihiyon. Yan po ang lagi kong sinasabi. Nang ako po ay tanggapin bilang isang guro sa National College of Business and Arts, meron po akong isang co-teacher dito na Iglesia ni Cristo. Nung una po akong anyayahan ng aking co-teacher, na dumalo sa mga pamamahayag, palagi niya po akong inaanyayahan, pinipilit, kinukulit. Lagi niya po sinasabi sa akin, dumalo ka, dumalo ka. O lagi niya po akong sinasabihan ng ganon. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Hindi ko po alam kung ano ba ang gusto niyang mangyari. So, dahil sa kakukulit po ng aking co-teacher na ito, pinagbigyan ko po. Sa pilit na lang niya. So, sumama po ako sa kanya sa pamamahayag. At dito nga po, unti-unti kong naliwanagan ano ang tunay na aral. So nakita ko po yung tunay na relihiyon, nakita ko po yung pagkakaiba ng Katoliko at ng Iglesia ni Cristo. Noong una po, nung pumasok ako sa kapilya, so nakita ko yung kaayusan, pagpasok pa lamang, bagamat yan po ay pangmamahayag, na andun po yung kaayusan. Separate po yung lalaki at babae. Tapos pagpasok po may mga nakaputi na nag-aantabay. So pinapaupo po kami ng maayos, pero magalang na pagpapapasok po sa amin. Una po, yung aral na napakinggan ko na sino ang tunay na Diyos. Bakit po may tinatawag na Ama? Kasi kilala ko po ang Diyos na si Kristo bilang Diyos. Sa tagal ko po sa Katoliko bilang saradong Katoliko, yun po sa tanang buhay ko, yun po ang kinilala kong Diyos.
Dito ko po natutunan, dito ko po naintindihan sino ba ang tunay na Diyos. At yan po ay ang Ama. Dito ko po natutunan na ang Panginoong Hesukristo po ay tao at hindi Diyos. Subalit binigyan po siya ng Panginoon ng mga katangian bilang tagapamagitan at tagapagligtas ng mga tao. Nagpasya po akong magpatala bilang dinudoktrinahan matapos po ang siguro mga 5 beses kong pagsama sa aking co-teacher sa pamamahayag. Hindi po naging madali sa akin ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa kadahilan ng ang amin pong pamilya ay saradong Katoliko. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa aking mga magulang, sa aking mga lola, na ako po ay aanib sa Iglesia ni Cristo dahil na alam ko po na ako ay pagagalitan ng mga ito. So, ang ginawa ko po, nagpatuloy po ako sa pagpapadoktrina hanggang sa umabot po ako sa panahon na ako po ay babautismuhan. Nalaman na lang po nila na ako ay Iglesia ni Cristo na nang ako po ay matapos bautismuhan. Naniwala po ako sa aral. Nanindigan po ako dahil sa aral. Tinanggap ko po ang pagiging Iglesia ni Cristo dahil po sa pananampalataya ko sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Ito po ay pinatutunayan kong totoong totoo. At yan po ang aking malakas na sandigan para po magpatuloy sa pagiging Iglesia ni Cristo. Nabautismuhan po ako November 1990 sa lokal po ng De Castro. Noong panahon po ng bautismo, unang-una po, very excited po ako. Sinasabi ko nga po sa sarili ko, sa wakas, magiging Iglesia ni Cristo na ako at magiging tunay na ang relihiyon ko na aking inaaniban. So, hindi na po ako makatulog. Hindi ko maramdaman yung pakiramdam na takot, pero ang nasa puso ko po ay kasiyahan na magiging Iglesia ni Cristo po ako. Ang una ko pong hiniling sa Panginoong Diyos after po ng bautismo ko ay matawag ang aking mga magulang sa Iglesia ni Cristo. Ganon din po ang mga mahal ko sa buhay, ang aking mga kamag-anak. Sa awa po ng Diyos, may mga ilang kapatid, may mga kamag-anak na po ako na nagpabautismo na rin po bilang Iglesia ni Cristo. Napatunayan ko po na totoo ang Iglesia ni Cristo. Marami po akong kahilingan sa Panginoon na binigay sa akin ng Panginoon. Hindi po ako binibigo. Sa bawat panalangin ko po, agad-agad may kasagutan po ang ating Panginoong Diyos. Napakalaki po ng kinalaman ng pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Pangunahin lahat po ng mga kahilingan mo, hindi ipagkakait sa iyo ng Panginoong Diyos. Napakabait po ng Panginoong Diyos. Sa mga taong naglilingkod ng tapat, sa mga taong inuuna ang ating Panginoong Diyos, hindi po kayo mabibigo. Pinapangako po sa Panginoon nating Diyos na patuloy ko pong gagampanan ng aking tungkulin. Patuloy po akong maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po akong magbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos na alam kong ito po ang tunay na relihiyon. Habang may buhay po, ako'y mananatiling Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Juliet Simbulan and I'm proud to be Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Juliet Simbulan. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Parang, sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po muli ang palatuntunang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay sinasamantala na po namin para batiin yung mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo
na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunan ito. Binabati rin po namin ang sambahayan ni kapatid na Juliet Simbulan na kanina po ay ating na-interview. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Parang, sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. Si kapatid na Juliet ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Sabi nga niya, lahat ng okasyon ng Iglesia Katolika ay nakikipagkaisa siya at ginagawa niya ang lahat ng mga ritual na ginagawa sa Iglesia Katolika. Sa pag-aakala niya na yun ang tama. Sa pag-aakala niya na nagagawa niya ang tunay na pagsambat paglilingkod sa Diyos na maghahatid sa kanya sa kaligtasan. Subalit dumating ang pagkakataon na nagkakaroon na ng katanungan sa kanyang isipan kung nasa tamang reliyon ba siya. Kaya dumating anya yung sandali, sabi ni kapatid na Juliet, na kanyang ipinanalangin sa ating Panginoong Diyos na ipakilala sa kanya kung nasaan nga ba ang tunay na reliyon, kung saan niya maisasagawa ang tunay na pagsamba sa Diyos, at kung saan niya matatamo yung ipinangako ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan. Kaya, nung dumating ang pagkakataon na pinagbigyan niya yung kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, yung kanyang co-teacher, na siya ay dumalo sa pamamahayag na isinasagawa sa Iglesia ni Cristo, doon nagsimula ang kanyang kamalayang kung ano ang Iglesia ni Cristo. Nakilala niya na dito sa Iglesia ni Cristo, dito magagawa niya ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Dito magagawa niya na makapanalangin sa ating Panginoong Diyos sapagkat tunay na Diyos ang kanyang dinadalanginan at higit sa lahat, dito niya matatamo yung ipinangako ng Diyos na kaligtasan. Kaya iniwan niya yung kanyang pagkakatoliko at siya ay naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, bakit po napakahalaga na lahat tayo ay maghangad ng kaligtasan? Bakit ito ang dapat nating ipagpauna higit sa ano pa mang mga bagay o mga intindihin na ginagawa natin sa buhay na ito? Ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo, gaano kaya kahalaga na unahin ng tao ang ukol sa paghanap sa tunay na reliyon at sa kaligtasan? Pakinggan ninyo. Ganito po ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Dito po sa Mateo sa 6 ang talatay 33 ay ganito ang kanyang pagtuturo. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang nagsasalita sa talatang binasa namin sa inyo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, ang ating Panginoong Sukristo, hindi lang siya ang pinakadakilang sugo ng ating Panginoong Diyos, kundi siya rin po ang ibinigay ng Diyos sa tao para maging tagapagligtas. Ano po ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo na pangunahin na dapat nating pagsikapang magawa? Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, hanapin muna anya ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Nais naming ipapansin sa inyo yung sinabi ng ating Panginoong Sukristo, hanapin muna. Pagka sinabing muna, maging priority natin ito. Ito ang dapat na nasa unahan pagka ang pag-uusapan ay list of priorities in life. Yung paghanap sa kaharian. Bakit ito ang dapat pangunahing nating hanapin? Yung kaharian. Ano po ba ang naroroon sa kaharian? Pakinggan natin. Dito po sa Kolosas, sa 1, ang talata ay 12 hanggang 14. Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, bakit po yung kaharian ang ipinagpapauna ng ating Panginoong Sukristo na hanapin natin?
Ano po ba ang naroroon sa kaharian? Ang sabi, na siya anyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tandaan natin, sa marami na po nating ginawang mga pagtalakay, ang tao na nagkasala, nakataan na sa parusang walang hanggan, sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy. Ang nalalabing pag-asa ng tao para siya ay wag maparusahan doon sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, ay mapatawad siya sa kanyang nagawang kasalanan. At para mapatawad siya sa kanyang nagawang kasalanan, kinakailangan niyang matubos. Ang tutubos, walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Ang katubusan, na siya ring kapatawaran ng kasalanan, nandoon anya sa kaharian. Kaya kapag ka ang tao ay napabilang dito sa kaharian na ipinahahanap ng ating Panginoong Sukristo, mapapabilang na din sila doon sa mga taong pinaging dapat para makabahagi anya sa mamanahin ng mga banal sa kaliwanagan. Alin po ba itong kaharian na tinutukoy ng ating Panginoong Sukristo na pangunahing dapat nating hanapin? Ito rin po yung kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. At kung paano natin makikilala ang kahariang ito, naroroon niya yung katubusan. Sila yung mga tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ano po ang paniniwala naman ng iba tungkol sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Sukristo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, na namatay daw ang ating Panginoong Sukristo para tubusin ang kasalanan ng lahat ng mga tao? Totoo po ba yun? Pagka Biblia po ang ating sinangguni, alin lamang nga po ba ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Dito po sa Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin lamang po pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo? Ang buong kawan. Hindi po ang buong sanlibutan. Alin po yung kawan na tinutukoy dito? Ito rin po ang iglesia ni Kristo. Kaya, matatamo lamang po ng tao ang katubusan, kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan, at sa gayon, mapapabilang na siya doon sa mga magmamana kasama ng mga banal pagdating po ng araw ng paghuhukom, kung siya ay nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Nasa kaharian din po ang katwiran. Alin po itong katwiran na nandito lamang matatagpuan ng tao sa tunay o sa nag-iisang iglesia? Ito nga po ang iglesia ni Kristo. Pakinggan natin dito po sa Roma, sa 1 ang talata po'y 16 hanggang 17, ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung alin po yung katwiran, ito rin po ang Ebanghelyo o ang mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Gaano po kahalaga ang Ebanghelyo o ang mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia? Ang sabi, ito anya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya, para malaman natin ang mga katotohanan na dapat nating gawin, dapat nating sampalatayanan para tayo ay makarating sa tunay na pananampalataya at sa gayon, magtamo tayo ng kaligtasan, ang mga katotohanan yon, dito lamang po natin mapapakinggan at malalaman sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Bakit? Bakit sa
tunay na iglesia ni Kristo lamang matatanggap ng tao, malalaman niya, mauunawaan niya kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na nga tungkol sa kanyang ikaliligtas. Pakinggan natin dito po sa Efeso 4:11 hanggang 13, dito po sa isang salin ng Biblyang Ingles sa Norley Simplified New Testament. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. At hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, at ang ilan ay ibanghilista. Ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo, ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang madala ang mga Kristiyano sa kasakdalan o pagiging ganap. Maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at pagpapalago sa iglesia ni Kristo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang isang ganap na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos at matamo ang pagiging ganap maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Kung bakit sa tunay na iglesia ni Kristo lamang malalaman, matatanggap ng tao kung ano yung mga kalooban ng Diyos. Ito nga po yung Ebanghelyo. Mga salita niya na ipinasulat niya dito sa banal na kasulatan ay sapagkat nandito po sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo yung mga tunay na tagapangaral, tunay na tagapagturo ng kanyang mga salita. Katulad nga po ng mga apostol, sila po ay kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Sila ang binigyan ng ating Panginoong Diyos ng karapatan na makapangaral ng kanyang mga salita bilang kanyang mga isinugo. Kaya, ang tunay na sugo po, mga kaibigan, na tagapangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, hindi siya magtuturo ng kasinungalingan. Ituturo niya kung ano lamang ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dito lamang po matatagpuan ng tao sa loob ng iglesia ni Kristo. Ngayon, ano pa po ang magagawa ng tao pagka siya ay nandito na sa loob ng iglesia ni Kristo? Dito rin niya magagawa yung makakristyanong paglilingkod. Pagka po sinabing makakristyanong paglilingkod, ito rin po yung tunay na pagsamba, yung tunay na paglilingkod sa tunay na Diyos. Kaya, sigurado po matatamo ng tao ang kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom kung siya po ay nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo at patuloy na sumusunod sa lahat ng mga kalooban ng Diyos na itinuturo ng mga isinugo ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Sukristo sa atin, mga tao na nilalang ng ating Panginoong Diyos, at ayaw niya na mapahamak ang sino man sa atin, meron pong paanyaya ang ating Panginoong Sukristo na dapat naman po nating tugunan. Bilang pagmamalasakit sa atin ng ating Panginoong Sukristo, gawin natin yung ating bahagi. Ano po itong paanyaya ng ating Panginoong Sukristo na dapat nating matugunan? Pakinggan po ninyo dito po sa 1, sa 17 at 9 ng Saling Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang paanyaya ng ating Panginoong Sukristo. Pagmamahal niya sa mga tao. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, buong katotohanan niya na sinasabi niya sa atin, siya yung pintuan. Ano ang gagawin natin? Ang sabi niya, ang sino mang taong pumasok. Kaya, ang gagawin po natin, papasok tayo sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan. Pero sino po ang mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Sukristo? Sila anya'y nasa loob ng kawan. Ano garantiya ng ating Panginoong Sukristo pagka ito ay ginawa ng tao?
Tiniyak ng ating Panginoong Sukristo ang kanilang kaligtasan. Tandaan natin, ang kawan, binasa na po namin sa inyo kanina sa Gawa 20:28, ito rin po ang Iglesia ni Kristo. Kaya, nung sinabi kanina ng ating Panginoong Sukristo na hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, sapagkat ang gusto nga po ng ating Panginoong Sukristo, makasama tayo doon sa ipinangako niyang kaligtasan. Kaya magsama-sama na po tayo dito sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang ginawa ni kapatid na Juliet Simbulan nung mapakinggan niya ang mga katotohanan ito. Hindi lamang niya ito pinakinggan, hindi lamang niya ito sinampalatayanan, kundi ginawa niya yung ipinagagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pumasok, pumaloob siya sa tunay na Iglesia ni Kristo. At ngayon na siya ay kaanib na sa Iglesia ni Kristo, na ipangako ni kapatid na Juliet, hindi na siya aalis dito. Sapagkat alam niya, ito lang ang nag-iisang tunay na Iglesia, na dito magagawa niya ang tunay na pagsambat, paglilingkod sa Diyos, na maghahatid sa Kanya sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya nga po si kapatid na Juliet ay meron pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya. Inaanyayahan ko po ang mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sumama po kayo sa bawat paanyaya ng mga kapatid namin sa mga pamamahayag, sa mga pagdodoktrina, lalong-lalo na po sa araw ng pagsamba. Maniniwala po kayo na ito po ang tunay na relihiyon, ang Iglesia ni Kristo. Nawa po ay nakatutulong ang ginagawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At dumating po ang pagkakataon kung loloobin ng ating Panginoong Diyos. Magkasama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo matapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa liwanag ng iyong mga katotohanan na ang kaligtasan ay matatamo lamang namin dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maawa ka nawa po sa mga nakapakinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ito'y magbigay daan na para lalo pa nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo. At kung loloobin mo aming Ama, magkasama-sama na kami sa tunay na pagsambat paglilingkod sa iyo dito po sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Sukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Ikaw ang nag-iisang tagapamagitan namin. Maawa ka po sana, patuloy na pagpalain ang lahat ng iyong mga hinirang at patuloy na basbasan ang kabuuan ng iyong bayan. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin makakalimutang ipanalangin ng kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Patuloy na ingatan at pagkaloob ang karunungan at kapangyarihan na ginagamit nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.